Kumusta mga brad? Sa dinami-dami nga po ng motorcycle brand, isa si Yamaha sa mga mahilig gumawa ng motorcycle series. Nandyan ang Mio series, nandyan ang Max series, at nandyan din po ang R series. Pero sa lugar namin, ganito itsura ng mga series. Nakakatakot yan brad. Ang bumangga, giba. Isa nga po sa pinakakilalang series ng Yamaha ay ang kanilang Mio series. Siyempre nandyan ang Mio Sporty, Mio I, Mio Soul, Mio Gravis, Mio Gear, Mio Fazio, at ang Mio Aerox. Pero bakit kaya ganun? Sinasabi nila na yung Mio Sporty daw ay motor ng mga matatabang tomboy. Piste, Mio Sporty pa naman yung motor ko. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, pagdating nga po sa Mio series, Aerox yung may pinakamataas na engine displacement. Na dati nga po ay 150 at ngayon ginawa na nilang 155. Pero alam nyo ba? Syempre hindi pa. Bukod nga po sa Aerox 150 at Aerox 155, alam nyo ba na meron pang naunang 125cc? Yes po, pero bukod doon sa 125cc, meron pa talagang mas nauna, yung pinakauna. At ito nga po ay ang Aerox 50cc na 2-stroke na 1997 model. Yes po, ganun na po katagal yung Yamaha Aerox. So bali kung nilabas siya noong 1997 tapos 2023 ngayon, bali... i-calculator nyo na lang, math na kasi yan eh. Pero ang pag-uusapan talaga natin ngayon ay ang tungkol sa Yamaha Aerox 125 or Yamaha Aerox 125LC. Opo, yun po talaga ang pangalan niya. Pero bagong lahat, isang malupit na trivia muna tayo mga brad. Alam nyo ba na ang ibig sabihin pala ng Aerox ay Aerodynamics Extreme? O diba? Palagi lang natin sinasabi, Aerox yan, Aerox 155. Samantalang ibig sabihin pala talaga ng Aerox ay Aerodynamics Extreme. Wala lang, share ko lang. At ang ibig sabihin naman ng LC sa Aerox 125LC ay Liquid Cooled. O diba? May mga pangalan naman pala talaga yung meaning niya. Ay, baliktad. O diba? May mga meaning naman pala talaga yung pangalan niya. Akala ko kasi dati pachamba-chamba lang yung paglagay nila ng pangalan eh. At marami nga din po ang nagsasabing mga Pilipino na bakit daw hindi dinala sa Pilipinas. Well, para dun sa mga hindi nakakalam, ang Aerox 125 po kasi ay sa Indonesia lamang nilabas. At kung bakit nga po nagkaganon, ganito po yun. Ang Aerox 125 nga po ay nilabas sa bansang Indonesia noong January 2016. At nagkaroon nga po ito ng expectations versus reality. Noong mga panahon kasi na yun, iniisip talaga nila na magiging mabenta yung Aerox 125. At ang target nga po nila na 120,000 units per year ay hindi po nangyari. Sapagkat majority nga po sa mga Indonesians hindi po nagustuhan ang Aerox 125. At ang bintahan nga po nito ay nagtaga lamang sa loob ng 10 buwan. At nakabenta lamang sila ng 5,738 units. Ganon po kababa yung demand niya. Pero pagdaan naman po ng panahon, meron pa din pong bumibili pa isa-isa. Kaya masabi talaga nating rare ang Aerox 125. At sa akin nga din pong pagkakaalam, meron din pong Aerox 125 dito sa Pilipinas. Pero mangilan-ngilan lang din. At binili pa po nila yon sa Indonesia. At oo nga pala, nung nilabas siya noong 2016, ang bintahan po nila nito sa Indonesia ay nagkakahalaga ng 18.2 million Indonesian rupiah na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay nagkakahalaga lamang ng 65,000 pesos. O diba? Pero hindi pa rin talaga siya naging mabenta. Pero ngayon nga po, kasi marami pa din naman talaga silang unit na hindi nabenta, nagkakahalaga na lang ito ng 13 million Indonesian rupiah na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 47,000 pesos na lang. Yes po, alam ko yung iniisip mo. Murang-mura na talaga siya kung iisipin. Yun ay kung doon ka nakatira sa bansang Indonesia. Pero kung dito ka nakatira sa Pilipinas at bibili ka pa mismo doon sa Indonesia, oo nga, mabibili mo siya sa halagang 47,000 pesos. Pero doon ka naman gagastos pagdating sa importation. Siguro mga piso dos. De, joke lang. Siyempre, napakamahal nun. Yung 47,000 pesos mo, baka 2 tupi pa yan. Alam nyo ba yung Bureau of Custom? Maraming ano dun. Alam nyo na yun. Pero kahit gano'n pa man, pag-usapan pa din natin kung ano nga bang meron sa kanya at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Aerox 125 na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected, at ito po ay naka-liquid cooled. Actually, ito daw nga sana ang itatapat nila sa Click 125 ng Honda. Kaso lang, panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.4:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 11.4 horsepower at 9,000 RPM, 10.4 Nm of torque at 6,500 RPM. At base nga po sa mga Indonesia na nag-top speed sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 100 km per hour. Doon pa lang, panis talaga siya sa Honda Click 125.
Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 3.8 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 48 to 50 kilometers per liter. Pwede na rin. At ito nga po ay may kabuuang bigat na 102 kilograms. Ang sukat ng kanyang gulong 70 by 90 by 14 sa harap at 100 by 70 by 40 naman sa likuran. Parehas na po ito naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala naman talagang bago doon. Ang kanyang seat height ay may taas sa 765mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At mapunta na nga po tayo sa iba pa niya mga features. So ang headlight nga po sa motor na ito, naka-LED na. At naka-bulb type naman yung kanyang taillight at signal lights. At kung titignan nga po natin siya kapag nakaharap, may pagkakahawig nga naman talaga siya sa Aerox 150. Pero para siyang Aerox na supot. Ang kanyang gauge panel, naka-analog pa po ito. At hindi nga po katulad sa Aerox 150 or Aerox 155, ang Aerox 125 po ay naka-naked handlebar. So kakaiba nga talaga siya. At bukod nga po doon, meron po siyang footboard or kargahan ng ride horse. At kung mapapansin nga po ninyo, wala po siyang grab bar sa likod. Pero ang totoo niyan, may grab bar talaga siya. At yun nga po ay nakapwesto sa bandang ilalim. Kaya medyo unique talaga siya. Pero hindi siya mabenta. At nga pala pagdating sa kanyang safety features, meron po siyang side stand kill switch na kung sakaling makalimutan mong iangat yung side stand mo, hindi siya aandar. At malabo ang posibilidad na sumemplang ka dahil sa side stand. Pero meron din ang Honda Click nun. O diba? Panis. Kaso lang yung Honda Click-On 25 walang kickstart yun. Etong Aerox 125 meron. Oh, panis. At meron din po siyang brake lock. At mapunta na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. Sa lapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, kahit papano, meron naman po siyang sabitan ng andox. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito kahit papaano recommended, pero hindi pa rin siya mabenta. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam niyo na kung sino yun. Shout nga pala kay LA at pati na rin sa tropang Al Aswad. Shoutout kay H at pati na rin sa kanyang pinakamamahal na si Rose Ann. Shoutout kay Arons Benjamin Arthur D. Shoutout kay Edel Rivera at pati na rin kay Wilson at Emilito. Shoutout kay Wakoto Vlog. Shoutout kay Erwin Dupla. Shoutout kay Kevin Cambio. Shoutout kay John Lee Maglasang at pati na rin sa kanyang future bebe na si Fritzy. Shoutout kay Rog. Shoutout kay Mark Bibat. Shoutout kay Edgardo Makalala Jr. Shoutout kay Eddie Wow. Shoutout kay Rambe Villarosa. Shoutout kay Kitan Motovlog. Shoutout kay Ethan Kyle. Shoutout kay Ronaldo Macato. Shoutout kay Greg Lawrence Vicente at pati na rin sa kanyang anak na si Lia. Shoutout kay Sink In Me. Shoutout kay Mark Clinton Ibanez. Shoutout kay Perfecto Apelido. Shoutout kay John Aldrin Inspira at pati na rin sa kanyang girlfriend na si April at sa kanyang pamilya. So hanggang dito na lang muna mga brad at muli ride safe, stay at home at stay safe at syempre, stay alive, bye.